Hey yo, good day everyone. Ako po si Skyrepo. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Nung isang araw nagpalit ako ng brake pads dito sa rear brakes at ipinost ko nga online. Nakatanggap ako ng mixed extreme reactions doon sa ginawa kong pagpapalit ng brake pads. Ang sabi nung isa, 12,000 kilometers, bakit nakuubos ka kaagad? Hindi ka ata gumagamit ng front brakes, puro rear brakes ang gamit mo. Eh hindi pwede yan kasi big bike pa naman ang dala mo, dapat front brakes ang ginagamit mo, hindi rear brakes. Okay? Tapos sabi naman nung isa, ha? 12,000 kilometers na, ngayon ka pala nagpalit? Hindi ka ba gumagamit ng rear brakes? Dapat yan ang lagi mong ginagamit. Dahil hindi pwedeng gamitin yung front brakes kasi ititilapon ka lang nun. Okay, anyway, so I think the rear brakes are clearly misunderstood. Maraming nako-confuse sa kahalagahan ng rear brakes. So in this video, hayaan yung i-share ko sa inyo yung mga insights ko about rear brakes based on my experience using my big bike. Okay, 12,000 kilometers, naubos ko yung factory brake pads down to 1 mm. Yung 1 mm na yun yung service threshold. So pag 1 mm na, dapat magpalit na. Binili ko lang to online sa Lazada. I'm not gonna mention the company name because itetest ko tong product nila kung tatagal ba to or kung okay ba to. But this is just 400 pesos. I have my doubts, pero walang magawa, nagtitipid ako eh, wala akong pambili ng mas mahal na yung OEM brake pads from Dakasa na ang sabi sa akin is nasa 1,500 pesos. So tingnan natin. But let's get back to the topic. Ano ba talaga? So hindi ba dapat gamitin ang rear brakes dahil wala naman daw talaga tong halaga? Front brakes daw lang, or dapat ito lang lagi ang gamitin kasi yung front brakes ay delikado. Tingnan natin. Ang lahat o sabihin natin, let's say 70 to 80% of the stopping power ng braking system ng isang big bike ay nasa front brakes. Tama naman yun. Nandun lahat yung stopping power, braking power. There's no question about that. But wag muna natin pag-usapan ng front brakes. Pag-usapan natin ang rear brakes. Meron ding stopping power to. In my experience, 12,000 kilometers, 3 years, eh hindi naman to pumalpak pa sa akin. Hindi pa ako pinahiya nito. Tumitigil din naman ako. Yun nga lang, mag-focus tayo dun sa major benefits ng rear brakes. Para sa akin, dalawa yun. Okay. Number 1, nung first 500 to first 1,000 kilometers ng motor ko, so nasa break-in period pa ako noon, nag-aaral ako noon ng proper riding skills. At kasama doon yung pag-aaral ng mga slow speed maneuvers. 90 degrees turn, U-turns, figure of 8s, circles, downhill, uphill. So, inaaral ko yun at napakalaking parte ng mga lessons na inaral ko ay yung paggamit ng rear brakes. Dahil ang rear brakes ay nagbibigay ng stability sa slow speed maneuvers. Now, maraming magsasabi na ano ba yung slow speed maneuvers na yan? Hindi naman kinakailangan yan. Pag big bike ang dala, dapat top speed lang tsaka banking. Anyway, ang slow speed maneuvers ay may malaking epekto sa pag-develop ng confidence ng isang rider. Siyempre, nag-aaral pa lang ako noon, first 500, first 1,000 kilometers. So, inaaral ko pa lang yung motor ko. Bine-break-in ko yung motor ko, pero bine-break-in ko rin yung sarili ko para makilala ko kung ano yung kakayahan ng motor ko. Dine-develop ko pa lang yung control over my bike. And to get maximum control, I have to be confident with my bike. I have to be confident na if I'm using the rear brakes, alam ko siya kung paano gamitin, alam ko siya kung kailan ko gagamitin. And yun nga,
during slow speed maneuvers, napakahalagang skill nung rear brake modulation para ma-develop ko yung balance. At kapag na-develop ko yung balance sa motor, umaangat yung confidence ko. Pag umaangat ang confidence ko, I am willing to learn more. So when I learn more, I become better with the things I do. So hindi naman sa sinasabi kong napakagaling ko na sa slow speed maneuvers, beginner pa lang naman ako. I'm still a beginner right now. 3 years, 12,000 kilometers, I am very much a beginner. Pero I can say na dahil sa experience ko ng pag-aaral ng slow speed maneuvers, napakahalagang bahagi noon yung confidence na nakukuha ko dahil sa stability ng motor when using the rear brakes. Example nito is pag halimbawang tight U-turns, tapos I have to lean the motorcycle more and I have to counterweight. Kapag pakiramdam ko babagsak yung motor dahil either sobrang bilis ko ng pag-ikot, I apply a small amount of rear brakes, pakiramdam ko yung motor parang gustong tumayo. Or kapag dumulas yung, let's say dumudulas yung grip, nawawala ng traction, sometimes I modulate the rear brakes to play with the fishtail. Paano ko ba ipapaliwanag to? Kasi learning how to control the slide of the rear tire is a skill. Sometimes we deliberately let the rear tire slide so that we can rotate the bike. And napakahalagang parte ng rear brakes para doon. So yung stability na yun, it's a core skill or it's a core component of proper riding skills. At paano ako sinaplakan? Okay, let's get to the next one. So yung pangalawang benefit sa akin ng rear brakes is actually stability rin. Pero this time, stability naman sa corner entry. Minsan may mga times na yung pasok ko sa kurbada, pagbanat ko ng counter steering sa corner entry, alam kong parang napasobra yung weight transfer to the front. Na-discover ko na if I tap, as in itatap ko lang yung rear brakes before paano ba? So, iyan ako. Engine braking, parang slow down na lang to ha, parang slow mo na lang to. Engine braking, front brakes, and then counter steer. Pag yung counter steer ko na yun, nagda-dive pa lang yung front suspension, kapag naramdaman ko na parang mabilis yung weight transfer, tinatap ko lang yung rear brakes, bumabagal yung weight transfer, namomodulate yung weight transfer, hindi ako nagugulat, tapos nakokorek ko yung inputs ko ng counter steer, corner entry pa lang. So nangyayari yun kapag medyo mabilis-bilis ang pasok ko sa kurbada. Mabilis ang pasok ko sa kurbada, napabilis ang input ko ng counter steer, napabilis ang yung brake dive, I just tap the rear brakes and the bike settles. Sa mid corner naman, let's say nagra-run wide na ako sa mid corner dahil again medyo napabilis or kulang yung counter steering inputs ko. If I use the rear brakes mid corner, pakiramdam ko the bike will rotate. Let's say to right corner and I'm doing counter steering, tapos medyo kinulang ako ng counter steer or kinulang ako ng lean angle or masyado akong mabilis, I tap the rear brakes. This time siguro double tap or modulation na lang. I feel that the bike rotates. Umiikot si Octavia. Pag ikot ni Octavia, nakaturo na ako doon sa mid corner. Bumalik na ako sa linya ko. Hindi na ako nagra-run wide. And sabi ko, wow, okay yun na. And again, it has something to do with stabilizing the bike during mid corner weight transfer. And another thing is
yung sa corner entry all the way to the corner exit, lalong-lalo na sa palusong. Tapos yung kumbaga kinulang na ako ng kumpiyansa sa front brakes. Pakiramdam ko pag dinagdagan ko pa yung front brakes ay maglo-low side ako kasi magwa-wash out yung front. I can add a little bit of rear brakes para mag-slow down yung dun sa palusong yung motor, and then I will release some of the front brake pressure. As I add rear brake pressure, nagro-rotate yung motor, di ba? I can add a little bit of throttle and I can make the bike parang kakapit siya dun sa linya, steady lang siya dun sa linya, so hindi na ngayon ako matatakot. And then kahit na hindi ko pa nasisipat yung corner entry, I can add a little bit of gas or fuel or throttle input, steady yung motor, tapos itatayo ko lang, makukuha ko na uli yung corner exit. Ang hirap ipaliwanag kasi this is just based on how I feel when I ride. And another thing, ito siguro last one na is, I also use the rear brakes for trail braking. Well, marami na akong nagawang videos about trail braking, so pakisilip na lang sa uploads. So, trail braking using the rear brakes, ginagawa ko yan kapag slow speed or medium speed or moderate pacing lang tayo sa corner. Let's say tamang 60-70 kph lang yung pasok ko sa corner exit. I can use the rear brakes and then I can trail brake. So habang nagti-trail brake ako sa rear brakes, I'm just adjusting my counter steering inputs. Steady lang ako sa lane angle na gusto ko, kina-counter steer ko na lang. And then kuhang-kuha na again, I don't know how to explain it kasi iba yung pakiramdam pag nagra-ride ng maayos. Iba yung pakiramdam kapag iba yung pakiramdam kapag nagra-ride ka na buong-buo yung grip. But in the case of the rear tire, sometimes it also feels good na mawawalan ka ng kaunting grip sa rear tire kasi magro-rotate yung back end. Pag nag-rotate yung back end, pipihit yung motor, tuturo siya dun sa inside of the corner. So hindi ka na ngayon magra-run wide and you can get out of the corner faster. I don't know. But ako, sulit na sulit ako dito sa factory brake pads ng motor ko. 12,000 kilometers, naubos ko hanggang 1 mm. I will keep using my rear brakes for stability sa slow speed maneuvers and for stability sa cornering, for trail braking mid-corner, and pantulong dun sa front brakes for stopping power, slowing down power. I don't know, subukan nyo. Learn how to use your rear brakes. Maraming nalilito dito, maraming nako-confuse para saan ba ang rear brakes. Huwag daw gamitin, dapat ito lang daw ang gamitin. Maraming hindi nakakaintindi ng slow speed maneuvers, yung halaga ng slow speed maneuvers. Maraming hindi nakakaintindi ng trail braking sa cornering. Maraming hindi naniniwala na napakahalaga ng braking sa cornering because it will help us corner faster. Di ba? Doon pa lang sa statement na yan, marami nang kakamot ang ulo. My suggestion is, mag-research kayo about proper riding skills. Maiintindihan nyo, then i-practice nyo, then mararamdaman nyo yung nararamdaman ko. And I don't know. I just don't know what to say anymore. Proper riding skills, riding with knowledge, it will make you a better, safer rider on public roads. That's it. So, umulan, hindi ko siya matitesting ngayon. So, tingnan natin kung tatagal tong mga brake pads na to ng another 12,000 kilometers. Maybe not. Pero kung makaka 8,000 kilometers ako dito, sulit na yun. 400 pesos. I will see you on the road and I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.